Magandang umaga all! Mga may init na balita, mga isyong napapanahon. Mga up-to-date na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo. Ito ang Mabilis lang to! News update muna tayo sa loob ng 3 araw na waterways cleanup operation sa lungsod ng Parañaque. Umabot na sa 188 trucks ng tone-toneladang basura at mga debris ang nahakot sa Baclaran Redemptorist Water Channel o may kabuang 2,071.8 cubic meters o 690.6 metric tons. Ayon yan sa Parañaque City LGU. Samantala, nais naman paimbestigahan ni Senador Ping Lacson ang rehabilitation at repair ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA matapos muling lumitaw ang mga lubak sa mga bahagi ng bagong ayos na highway kasunod ng pag-uulan dulot ng habagat. Patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas ang habagat ngayong araw, habang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Makakaranas ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at paggidlat ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang ilang lugar sa Western Visayas dahil pa rin sa umiiral na habagat. Pinakamalalakas ang inaasang pag-ulan sa Zambales at Bataan, kung saan nakataas ang yellow heavy rainfall warning. Nasa ilalim din ng weather advisory ang Occidental Mindoro na maaari ring makaranas ng panakanakang pag-ulan. Dahil patuloy na pag-ulan sa ilang lugar mula pa nitong nakaraang linggo, nagbabala ang Pag-asa sa posibilidad ng pagbaha, flash floods at landslide, partikular sa mga lugar na nakakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa Palawan, Aklan, Antique at Capiz, inaasahan din ang buhos ng pag-ulan dahil sa habagat, habang mas mainit at maalinsangang panahon naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bagamat posible pa rin ang panandali ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorms. Wala naman nakataas na gale warning sa mga karagatan ng bansa. Samantala, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang tropical storm Nangka sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw may binabantayan nga tayo na bagyo, itong tropical storm Nangka na nasa labas naman po ng ating area of responsibility. Malayo po ito sa ating bansa, mahigit 2,500 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At sa nakikita nga natin, generally papalayo naman po ito ng ating bansa at hindi naman makakaapekto sa ating panahon sa ngayon. Ramdam pa rin ang epekto ng habagat sa ilang mga lalawigan kung saan nagdeklara na rin ang state of calamity. Mahigit 80,000 individual na ang apektado dahil sa sama ng panahon. Suspendido rin ang klase sa mga paaralan sa malaking bahagi ng Luzon. Nag-iwan ng 21 kataong nasawi ang sama ng panahon dulot ng mga bagyong Maymay, Luis at ng habagat mula sa datos ng NDRRMC. Pinakanapuruhan ng Benguet kung saan 15 ang nasawi, 10 naman sa Baguio at 3 sa Atok, habang 2 sa La Trinidad. Lahat ng bilang na yan, bunsod ng landslide. 3 ang nasawi sa lalawigan ng Rizal at 3 rin sa Batangas. Sa tala ng ahensya, mahigit 80,000 individuals ang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center kung saan patuloy ang assistance na ibinibigay na umabot na sa mahigit 342 million pesos. Samantala, 4 na kabataan ang tinangay ng rumaragas ang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan. Na-recover ang bangkay ng isang binatilyo sa patuloy na search and rescue ng mga otoridad. Pinaghahanap pa rin ang kasamahan nitong 3 kabataan. Muling binuksan sa mga motorista ang Suyok Pozos Provincial Road sa bahagi ng Daklan, Tublay matapos maisagawa ang clearing operations kasunod na malaking pagguho ng lupa. Nauna nang iniulat nitong August 6 ang malaking landslide sa naturang lugar. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang mga motorista na mag-ingat at maghinay-hinay sa pagdaan sa kalsada dahil nananatili ang panganib. Sa road update naman ngayong umaga ay totally closed pa rin ang Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Daklan, Tublay.
Isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pampanga dahil sa pinsala ng mga pag-ulan. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa mga emergency, kabilang ang relief operations, response efforts at recovery measures para sa mga komunidad na naaapektuhan ng kalamidad. Nasa state of calamity din ang lalawigan ng Cavite at ang bayan ng Montalban sa Rizal. Sa ngayon, suspendido pa rin ang klase sa Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite at Pampanga, habang ilang lungsod sa Metro Manila ang wala ring pasok sa mga paaralan. Ikinalarma ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumalalang problema ng basura sa Metro Manila matapos tumambad ang tone-toneladang basura sa Manila Bay at mga daluyan nito kasunod ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Personal na nag-inspeksyon si Pangulong Marcos sa Jokno Pumping Station sa Pasay at sa Baclaran River o Redemptorist Water Channel sa Parañaque, kung saan patuloy ang paghakot ng mga basurang inanod ng malalakas na pag-ulan. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Sa tingin ng Pangulo, malaking bahagi ng problema ay ang kakulangan ng sapat na pasilidad para sa mga basura. Sinabi ni Marcos na unang beses nangyari na mapuno ang Baclaran River dahil ang ulan sa loob lang ng isang linggo ay katumbas na ng halos isang buwang rainfall. Inutusan ng Pangulo ang DPWH at MMDA na pabilisin ang clearing operations sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga dump truck, backhoe at inflatable rubber boat. Tumutulong din sa cleanup ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, DENR Estero Rangers at mga benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. 12 years na hindi tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nagde-dredging ulit. Itong ganitong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Simula August 9, halos 500 tons na ng basura ang nahakot mula sa ilog. Yesterday is 45 ang reported sa akin na truck. 45 trucks ang nailabas na. Mga around 750 cubic meters. Mga siguro kalahating mga 500 tons. In fact, sa experience namin, maglilinis ka ng isang araw, the next day, halos puno na naman. And hindi lang dito sa Metro Manila, pati some areas in Bulacan, Pampanga, sa ibang areas all over the country, ganun din yung nararanasan natin araw-araw. Bukod sa dredging at paghahakot ng basura, plano ng pamahalaan na magtayo ng waste-to-energy plant para masolusyonan ang problema sa basura. Sa sports balita, dinomina ni Albert Ian de los Santos ang 70 kg junior category sa 2026 Asian Junior and Youth Weightlifting Championships. At Pinay Tennis Champion Alex Ayala ipinasilip ang ilang mga ganap bago ang Cincinnati Open. Nakopo ni Albert Ian de los Santos ang 70 kg junior category ng 2026 Asian Junior and Youth Weightlifting Championships. Bumuhat ang 19-year-old lifter ng 141 kilos sa snatch at nag-set ng bagong world record sa kanyang 180 kilograms na clean and jerk, pati na sa 321 kilos na total lift kung saan nakuha nito ang 3 medalya. Nitong Mayo ay nakakuha ito ng 2 gold at na-break ang kanyang sariling record sa 2026 IWF World Junior Championships. Nag-time off na si Pinay Tennis Champion Alex Ayala kasama ang kanyang mga tropa bago sumabak sa Cincinnati Open. Sa kanyang TikTok post, nag-lip sync si Ayala at Coco Gauff sa kanta ni Taylor Swift na Reputation. Big reputation, big reputation. Ooh, you and me, we got big reputations. Nilagyan pa ito ni Ayala ng Rash R. Nag-comment naman si Gauff ng Goated. Nagpasalamat din si Ayala sa Barangay Toronto sa nakuha nitong suporta sa mga Pinoy tennis fans sa kanyang kampanya sa Tennis Open. Sa kanyang pagsabak sa darating na Cincinnati Open, nakuha nito ang 17th seed kung saan nakuha niya ang first round bye. Makakalaban ni Ayala ang mananalo sa pagitan ni Elina Gabriela Ruse at Magda Linet. Susunod, sagutan ng prosekusyon at depensa
sa ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ating balikan. At 2024 senators nakatanggap umano ng tigli 500 milyong pisong leadership fund. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, ilang mga senador umalma. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to.